May mga taong kahit anong mangyari, tahimik lang, hindi natitinag, parang estatwa sa gitna ng bagyo. Hindi sila robot. May puso silang tumitibok. May isip silang gumugulo gaya ng sa atin. Pero iba sila. Parang may binubulong sa isip nila na hindi natin marinig. Isang tinig na hindi galing sa labas, kundi galing sa kailaliman. Tahimik, pero makapangyarihan. Ano nga ba yon? At paano mo maririnig ang bulong na yon? Paano mo makukuha ang kakayahang hindi matinag kahit anong ibato ng mundo sa'yo? Sa mundong puno ng ingay, puno ng sigawan, traffic, notifications, expectations at pagkabigo, may ilang piling nila lang na tila hindi naapektuhan. Hindi sila lumalaban sa ingay. Hindi rin sila sumasabay. Tahimik lang sila, pero hindi dahil mahina sila. Tahimik sila dahil alam nila ang isang sikreto, isang lihim na hindi mo pa natutuklasan. Kapag nasigawan ka, ano ang una mong reaksyon? Nag-iinit agad ang ulo? Nagbabalik ng sigaw? O tahimik lang, pero sa loob mo, sumasabog ka na? Natural yan sa karamihan, instinct, reaksyon. Pero ang tanong, kontrolado mo ba ang sarili mo o ikaw ang kinokontrol ng emosyon mo? Sa traffic, isang maling preno lang, sumisigaw na ang tao. Sa trabaho, isang maliit na puna, parang insulto na agad. Sa pamilya, isang maling salita, nagiging dahilan ng matagal na tampuhan. Lahat, gustong hilahin ang damdamin mo, gustong sirain ang ritmo mo, parang may mga string na nakakabit sa'yo at kapag hinila nila, gagalaw ka ayon sa gusto nila. At kung hindi mo natutunang putulin ang mga string na yon, paulit-ulit ka lang, magagalit, magsisisi, mangangako na babaguhin mo ang ugali mo. Tapos, uulit na naman. Sa bawat reaksyong hindi mo pinili, isa kang bilanggo ng sarili mong isip. At sa larong ito ng buhay, kapag emosyon ang naghahari sa'yo, ikaw ang laging talo. Ang isip na hindi sanay sa katahimikan, laging naghahanap ng ingay. Hindi ito komportable sa katahimikang totoo, kaya't sa bawat sitwasyon, ang una nitong hinahanap, reaksyon, emosyon, kilos agad, salita agad, walang pagninilay, walang pagpipigil. At kapag sanay ang isip mo sa ganitong galaw, magiging normal na lang ang palusot, magiging automatic ang galit, magiging karaniwan ang takot. Kahit hindi mo na napapansin, ikaw na ang nagiging tagasunod ng emosyon mo. Hindi mo na napapansin kung kailan ka nagiging marahas o kailan ka tumatakas. At habang patuloy kang umiikot sa ganitong pattern, naiiwan kang pagod, laging may sinisisi, laging hindi makontento. Pero tanungin mo ang sarili mo, tahimik, malalim, walang daya. Bakit ako palaging naapektuhan? Bakit sapat na ang isang salita para magbago ang buong araw mo? Bakit konting pagkakamali lang ng iba nagiging dahilan para mawala ang sarili mong kapayapaan? Simple lang ang sagot, dahil hindi mo pa natuturuan ang isip mong manatiling tahimik. Kahit maingay na ang mundo, may isang lalaki, walang espesyal sa itsura niya. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, isa lang siyang ordinaryong tao, pero may ugaling kinatatakutan ng mga nakakakilala sa kanya. Mainitin ang ulo, konting mali, sumisigaw, konting abala, nagwawala, laging tensyonado, laging parang may laban. Sabi niya, ganyan talaga ako, at maraming taon naniwala siyang tama yon. Hanggang sa isang araw, nagising siyang pagod na. Hindi pagod sa trabaho, kundi pagod sa sarili niya. Nagsimula siyang manahimik. Hindi dahil kalmado siya, kundi dahil gusto niyang unawain kung bakit siya laging galit. Hindi madali, pero araw-araw, tinuruan niya ang sarili niyang mag-obserba, hindi mag-react. Sa tuwing may mang-aasar, tumitig lang siya. Sa tuwing may nakakainis, huminga siya ng malalim. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinipili niyang maging malakas sa ibang paraan. Dati, isang salita lang, sumasabog na siya. Ngayon, kaya na niyang ngumiti, tahimik, buo. Simula nung tinuruan niya ang sarili niyang hindi laging sumagot, hindi laging magpaliwanag, hindi laging magalit, nagbago ang lahat. Hindi na siya alipin ng emosyon niya, hindi na siya kinakaladkad ng galit, ng inis, ng takot. Siya na ang may hawak ng manibela. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, siya na ang nagmamaneho ng sarili niyang buhay. Simulan mo, ngayon, hindi bukas, hindi kapag ready ka na. Ngayon mismo,
habang naririnig mo ito. I-train mo ang isip mo gaya ng pagtitrain ng katawan. Hindi ito madali, hindi ito instant, pero bawat araw na pinipili mong manahimik, bawat minuto na pinipigilan mong sumabog, bawat sandali na pinipili mong hindi sumabay sa gulo, yan ang tunay na pagsasanay. Kapag may pumasok na galit, bantayan mo. Huwag mong hayaang magpumiglas. Huwag mong hayaang kontrolin ka. Hindi ka kikilos. Hindi ka magsasalita. Titigil ka. Hihinga ka. Magmamasid ka. At pipiliin mong manatili sa sarili mong puwersa. Disiplina sa loob. Kapayapaan sa labas. Ang mga taong pinakamalakas, hindi sila maingay. Hindi sila nananakot. Hindi sila nagwawala. Tahimik sila. Pero buo ang loob. Mabigat ang presensya. At kapag nagsalita sila, nararamdaman mong totoo ang sinasabi nila dahil galing sa katahimikan, hindi sa emosyon. Ang tunay na lakas, tahimik, hindi agresibo. Kaya kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, kapag ikaw na ang may hawak ng bawat reaksyon mo, wala nang makakapigil sa'yo. Hindi ang mundo, hindi ang opinyon ng iba, hindi ang takot, hindi ang galit. Ikaw na ang magiging puwersa, tahimik, pero makapangyarihan. Ang utak parang espada. Kapag pinatalas mo ito, hindi na ito basta-basta magagamit ng kahit sino. Hindi na ito natatangay ng takot. Hindi na ito nahuhulog sa bitag ng damdamin. At kapag ikaw lang ang may hawak ng talim na yan, doon nagsisimula ang totoong kapangyarihan. Ang katahimikan mo, hindi ito kahinaan. Hindi ito pagiging mahina o pagsuko. Isa itong sandata. Isang anyo ng lakas na hindi kayang intindihin ng mga maingay. Dahil sa mundong puno ng sigawan, ang tunay na matatag ay yung kayang manahimik. Sa dulo ng araw, hindi mahalaga kung gaano kanila sinubukang sirain. Hindi mahalaga kung gaano kabigat ang mga salitang binitawan nila. Ang mahalaga ay kung paano ka tumugon. Kung ikaw ba'y lumaban gamit ang parehong galit o lumampas gamit ang disiplina. Kung pinili mong hindi mag-react, hindi dahil manhid ka, kundi dahil malaya ka na,